Kinumpirma ng Israeli Defense Forces o IDF ang tagumpay nilang pag-takeover sa Parliament Building ng Hamas kung saan binuo ng grupo ang maraming batas sa pamamahala nila sa Gaza Strip at naging venue di umano ito sa ibang mga bahagi ng pagpaplano sa kanilang pag-atake sa Israel noong October 7. Bukod dito ay ilan pang mga government buildings ng Hamas ang napasakamay na ng IDF matapos ang ilang madugong bakbakan sa pagitan ng mga tauhan ng Hamas na pilit ipinagtanggol ang kanilang mga gusali at mga miyembro ng Golani 7th Armored Infantry Brigade. Ang tanong, ito na nga ba ang katapusan ng Hamas matapos ang 16 na taong paghahari sa loob ng Gaza? Ano ang update sa nagtatagong leader nito na si Yahya Sinwar at nasaan na ang mga hostages na dinukot ng grupo noong October 7? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Matapos ang ilang araw na bakbakan sa loob ng syudad ng Gaza, nagapi ng mga puwersa ng Golani Brigade ang mga kasapi ng Hamas at tuluyan na nilang na-takeover ang ilang government buildings na dating simbolo ng kapangyarihan at impluensya ng Hamas sa loob ng Gaza Strip. Ang pinakamahalaga sa mga establishmentong ito ay ang Parliament Building ng Hamas na naging sentro ng kanilang maraming operasyon at pagpaplano sa mahabang panahon. Nagpalitrato muna sa loob ang mga sundalong Israeli matapos itong makuha mula sa Hamas. Pagkatapos na ma-inspeksyon ng maigi ay walang sinayang na oras at pinasabog nila ang buong gusali upang hindi na ito mapapakinabangan pa ng Hamas at upang makita kung may mga tunnels bang maaaring pinagtataguan ng mga miyembro at opisyal ng Hamas sa ilalim nito. Pinaniniwalaang may malalim na network ng tunnels na nagsisilbing escape route sa ilalim ng building ng kanilang mga miyembro na tumakas mula sa bagsik ng puwersa ng Israeli forces. At sa ginawang clearing operations pagkatapos pasabugin ay isa-isa ngang lumutang ang mga tunnels na may ilang metro ang lalim na dating nakakubli sa gusali. Ngunit may kapalit din ang tagumpay na ito sa panig ng mga Israelis dahil dalawa sa kanilang mga magigiting na sundalo ang nalagas sa naging palitan ng bala upang makuha ang nasabing gusali. Pinablish ng IDF sa kanilang official obituary na sina Staff Sergeant Rui Marum, 21 anyos, at ang 27 anyos na si Master Sergeant Raz Abulafa ay binawian ng buhay dahil sa engkwentro laban sa mga Hamas fighters. Bukod sa Parliament Building, napasakamay na din ng IDF ang Governor's House sa Gaza na dating tinitirhan at naging opisina ng matataas na opisyal ng Hamas Military Wing at Police Force. Maging ang mga intelligence offices na ginagamit sa paghahanda sa ginawang atake ng October 7 at iilang Hamas Police Headquarters ay na-take over din ng IDF. Naabutan nila sa loob ng mga gusaling ito ang ilang weapons warehouse na may laman pang mga armas at pampasabog. Maging ang mga gamit ng mga sundalong napatay ng Hamas noong October 7 ay nakita rin ng IDF. Ang mga ito raw ay dadalhin nila pabalik ng Israel upang maibalik sa mga mahal sa buhay ng mga sundalo ang mga personal nitong kagamitan na nasa loob ng mga backpacks. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, tapos na raw ang kontrol ng Hamas sa Gaza Strip. At di na raw nila hahayaan pang umusbong muli ang impluensya ng Hamas sa lugar na ito. Dagdag pa niya na kahit magka-ceasefire ay hindi nila ipapaubaya ang pamamahala sa security ng Gaza sa sinumang international forces sa pangambang manunumbalik lamang ang lakas ng Hamas. Kaya indefinite o walang time frame daw ang pananatili nila dito kahit na minumungkahin ng ibang bansa na iwan nila ang Gaza sa oras na matapos ang giyera. Hanggang ngayon ay wala pa ring update sa eksaktong kinaroroonan ng Hamas leader na si Yahya Sinwar. Basta ang alam ng IDF ay nagtatago ito sa kanyang bunker sa isa sa mga tunnels. Ngunit ang isang bagay lamang na ayaw gawin ng Israel ay magpadala ng mga sundalo sa loob ng mga tunnels na ito dahil tsak na ito raw ay isang suicide mission. Dagdag pa ng IDF na naging mas challenging ang sitwasyon nila sa paghahabol sa Hamas leader dahil sa mahigit 200 mga hostages na bitbit ng Hamas. Ayon sa Gaza Health Ministry, umabot na raw sa mahigit 30 ang nasawi sa mahigit 200 hostages na dinukot nila noong October 7. Bagamat sigurado silang nasa loob ito ng Hamas tunnels, kagaya kay Sinwar, mahirap daw ma-pinpoint ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito. Bagamat may ebidensya silang nakuha sa ilalim ng isang ospital na may naiwan pa mga damit na babaeng duguan, mga tsupon at diapers ng mga bata na ebidensyang itinago ang ibang hostages sa lugar na ito bago pa inilipat sa ibang lokasyon. Sa kabilang banda naman, habang mainit ang bakbakan sa loob ng Gaza at isa-isang nakukuha ng IDF ang mga establishmento ng Hamas,
Nagsalita ang Pangulo ng pambatong spy agency ng Israel na Mossad na si David Barnea at nagbabala sa Iran na sa oras na may masasaktan pang mga Israeli sa ibang panig ng mundo dahil di umano sa mga pinamumunuang worldwide terror plots ng Iran laban sa mga Jews, dadalhin raw nila ang kanilang walang habas na ganti sa pusod mismo ng Iran. Dagdag pa ng pinuno, 25 pagtatangka na sa mga buhay ng mga Jews sa iba't ibang panig ng mundo ang kanilang napigilan nitong taon pa lamang. Hindi malayong kaya itong gawin ng Mossad dahil simula noong itinatag ito noong 1949, notorious na ang grupong ito sa mga tila mission impossible na operasyon na tagumpay nilang ginawa sa pusod mismo ng ibang bansa. Tulad na lamang sa ginawa nilang paghuli sa isang Nazi officer na bukod kay Adolf Hitler ay sinasabing mastermind sa pagpaslang ng milyon-milyong Jews noong World War II at halos 10 taon nang nagtatago sa Argentina sa ibang katauhan. 15 years matapos ang malagim, marahas at kagimbal-gimbal na kaganapan ng World War II, hindi pa rin tumigil ang Allied Powers lalo na ang bansang Israel na panagutin ang mga taong responsable sa pinakamadilim na pahina ng kanilang kasaysayan. Bukod kay Adolf Hitler, isang Adolf rin ang laging banggit sa oras na pinag-uusapan ang malawakang pagtabas sa bilang ng mga Hudyo sa mundo at yon ay si Otto Adolf Eichmann. Pagpasok ng 1939, naging ulo ng Department of Jewish Affairs ng Nazi Germany si Eichmann. Simula 1941 hanggang 1945, 1.15 milyon na mga Jews ang napaslang at ang tao na nasa likod ng logistics, pagpaplano at pag-execute ng walang awang karahasan na ito ay walang iba kundi si Adolf Eichmann. Sa unti-unting pagbagsak ng Germany sa World War II, nagtago si Eichmann sa bansang Austria kung saan nagkubli siya sa likod ng pangalang Otto Eichmann. At sa oras ng kanyang pagtatago, mabilis rin na umakyat sa ranggo ng most wanted list ng Israel si Eichmann. Dahilan upang mapraning ito sa pag-aakalang mayroong mga informants sa Austria na maaaring magturo ng kanyang kinaroroonan sa mga otoridad. At sa puntong ito, nakahanap siya ng alyansa at tila isang safe haven upang pagtaguan ng mahabang panahon. At yun ay ang bansang Argentina. Simula 1946 hanggang 1950, si Argentinian President Juan Perón na kilalang supporter ng Nazi Germany ay nag-utos sa kanyang bansa na magbigay ng rat line patungong Argentina upang bigyan ng tahanan ang mga tumatakas na Nazis at maging parte ng kanilang populasyon. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang mga rat lines ay mga escape routes para sa mga high-ranking at mayayamang Nazi officials patungo sa mga bansa sa South America. Bagamat naging mailap at madulas ang nasa top list ng most wanted ng Israel, ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Adolf Eichmann ay nanggaling pa sa isang bulag na nagngangalang Lothar Hermann. Si Lothar Hermann ay isang German Jew at isang refugee din sa Buenos Aires, Argentina. Siya ay nabulag dala ng epekto ng pagmamalupit sa kanya ng mga Nazis sa mga concentration camps noon sa Germany. At isa nga sa mga camps na yun ay na-encounter niya mismo ng personal ang kalupitan ni Adolf Eichmann. Ang impormasyon na kanyang nalaman ay buhat mula sa kanyang anak na babae na dinidate pala ang anak mismo ni Adolf Eichmann na nagngangalang Klaus. Sa ilang beses bumisita si Klaus sa kanilang bahay, naririnig ni Lothar na madalas itong nagsasabi ng mga anti-Semitic na komento o mga salitang nagkukundina sa mga Jews. Sinabi ng binata na sayang daw at hindi inubos ng mga Nazi sa mga Jews at ang kanya daw ama ay naging sundalo noon ng Nazi sa gera. Hindi ito pinansin ni Lothar nung una, ngunit nung marinig niya ang balita na pinaghahanap di umano si Adolf Eichmann sa Germany dahil sa krimeng ginawa nito noong World War II. At ayon pa sa balita, di malayong nagtatago ito sa Argentina dahil sa rat line na binigay ni President Juan Perón. Dito niya biglang naisip na hindi kaya ang tatay ng dinidate ng kanyang anak ay walang iba kundi si Adolf Eichmann. Agad silang nagpunta ng kanyang anak na babae sa bahay ni Klaus upang magpanggap na hinahanap ang binata. At ang bumukas nga sa pinto ay ang ama nito na nagpakilalang si Ricardo Clement. Hindi man niya nakikita, tumindig ang balahibo ni Lothar dahil pamilyar ang boses na kanyang narinig. Sariwa pa sa kanyang alaala ang kalupitan ni Eichmann na namuno sa concentration camp na nagpahirap sa kanya at kanyang pamilya. Dahil sinabi ng tatay na wala ang kanyang binatang anak at nasa trabaho pa, agad nagpaalam sina Lothar. Agad niya itong ipinagbigay alam sa isang sikat na anti-Nazi lawyer sa Germany. Pero dahil sa takot, dala ng kasalukuyang impluensya pa rin ng Nazi sa gobyerno ng Germany. At baka titimbrihan lang nila si Eichmann upang tumakas mula sa tinitirhan nito sa Argentina
ang abogado ay lumapit sa gobyerno ng Israel na alam niyang matagal nang gigil na gigil mahuli si Adolf Eichmann. Walang sinayang na panahon, agad na dinispatch ng Israel ang kanilang pambato pagdating sa pang-iispiya, ang Mossad, upang mananatiktikan ang bawat galaw ng kanilang target sa address na nakuha nila mula kay Lothar. At mula dito, napag-alaman nila na gumagamit ng bagong alias si Eichmann ng pangalang Ricardo Clement. Kinumbinsi ng dating Mossad commander na si Rafi Eitan ang gobyerno ng Argentina para i-turn over sa kanila si Eichmann, ngunit hindi nakipag-cooperate ang Argentina sa kagustuhan ng Israel na ibigay sa kanila ang taong responsable sa pagkamatay ng milyong-milyong Hudyo. Ganun pa man, sa kabila ng pagkiling ng Argentina sa mga Nazis, determinado ang Israel na dalhin si Otto Adolf Eichmann sa hustisya. Kaya ang Prime Minister ng Israel na si David Ben-Gurion ay inilunsad agad ang Operation Finale. Ang plano ay simple lang, alamin ang routine ni Eichmann, kidnapin ang target at ilipad siya palabas ng Argentina patungong Israel upang litisin sa mga kasong kanyang kinakaharap. Ngunit kahit na simple ang plano, marami pa ring komplikasyon ang dapat harapin at lutasin ng 11 Mossad members na kabilang sa Operation Finale. Ilan sa mga problema na kailangan nilang solusyonan ay kung saan at kailan nila ika-capture ang target at paano nila itatransport si Eichmann nang hindi maalarma ang Argentinian authorities. Mabuti na lamang at strikto sa routine si Eichmann. Galing na rin mismo sa pagtitiktik sa kanya ng Mossad na pag-alaman ng mga otoridad na lagi siyang pumupunta sa trabaho lulan ng kanyang Mercedes-Benz mula San Fernando, Buenos Aires. Tapos igagarahin niya ang kanyang sasakyan sa isang lote at sasakay ng bus patungo sa kanyang destinasyon. Mula April 22 hanggang 24, 1960, lumapag ang mga Mossad agents sa Argentina lulan ng iba't ibang commercial planes sa magkakaibang araw gamit ang mga peking passports at dokumento. April 25, ang surveillance expert na si Avraham Avendor ay naatasan na ikumpirma kung sa parehas na address pa rin nakatira ang taong pinaniniwalaan nilang si Adolf Eichmann. Ilang sandali matapos na matunto ng lokasyon, nakitang bumaba ng bus ang target ng Mossad at nagtungo sa bahay kung saan nakatira ang kanilang target na si Eichmann. Mula sa impormasyon na ito, natutunan ng Mossad agents ang routine ni Eichmann, kung anong oras ang kanyang gising, anong oras ang kanyang alis sa trabaho, anong bus ang kanyang sinasakyan, gaano siya katagal sa trabaho, anong oras ang kanyang uwi at ano ang kanyang ginagawa sa oras na siya ay nasa bahay. Sa puntong ito, nakabuo na ng mas detalyadong plano ang Mossad para mailunsad ng malinis ang Operation Finale. Ang kanilang master of disguise na si Yitzhak Nasher ay nagpanggap na isang simpleng tenant sa isang villa na may layong 1 oras na biyahe mula Buenos Aires, Argentina. Napili ng Mossad agents ang villa na yon upang maging base of operations ng Operation Finale dahil nasa gitna ito ng isang tahimik at exclusive na subdivision kung saan walang gaanong sasakyan at taong dumadaan araw-araw sa kanilang perimeter. At para naman sa planong pagpuslit kay Eichmann palabas ng Argentina patungong Israel, sakto naman na isi-celebrate ng Argentina ang kanilang founding anniversary. Ito ang nakitang oportunidad ng Mossad upang kunwaring magpadala ng special delegation ng Israel sa kanilang bansa. Dahil dito, nakaschedule ang eroplanong gagamitin ng kunwaring special delegates ng Israel sa Argentina ng May 12, 1960 at aalis naman agad kinabukasan. Ngunit bago pa man dumating ang takdang oras upang isagawa ang pagdakip kay Eichmann, ayon mismo sa kanilang commander na si Rafi Eitan, nasa 200 to 300 times daw nilang pinractice ang kanilang taktika at diskarte sa planong pagdakip sa kanilang target. At ang kanilang goal ay maisagawa ang pagdakip at pagtakas sa kanilang getaway vehicle sa loob lamang ng 20 seconds. Sa Operation Finale, walang armas o baril ang kinonsidera ng Israel at Mossad. At ang kanilang pinakamalaking hadlang at kalaban ay hindi ang Nazi Germany o si Adolf Eichmann, kundi ang Argentinian government at military. Pagsapit ng May 11, 1960, 8 p.m., habang umaambo ng bahagya, 4 na Mossad agents ang naghihintay kay Eichmann sa isang gilid ng kalsada kung saan palagi siyang namamataan na bumababa. Nang dumating ang bus, namataan agad nila si Eichmann na marahang bumababa at pumupunta sa direksyon ng kanyang sasakyan. Ang Mossad agent na si Officer Malkin ang nakatoka na mag-approach sa kanilang target. Mabilis siyang kumilos at agad na sumigaw ng "Un momentito, senyor" o sa Tagalog, "Sandali lamang, Ginoo." At sa pagbaling ng tingin ni Eichmann, 4 na Mossad officers agad ang tumambad sa kanya at na-overpower ng mga highly trained military operators ang mama. Sa mga oras na ito,
maririnig na nagsisigaw si Eichmann habang binubuhat siya ng 4 na Mossad agents. Isa sa mga agents ang mabilis na pumunta sa sasakyan upang irevolusyon para matakpan ang pagsisigaw ni Eichmann. Nang maipasok ang target sa kanilang getaway vehicle, sinakluban agad nila ng itim na tela ang ulo ni Eichmann. Isang Mossad agent na bihasa sa German ang bumulong sa kanyang tenga na pag sinalin sa Tagalog ang sinabi ay, "Kung mahal mo ang buhay mo, tumahimik ka lang at makipagtulungan sa amin." Nang marinig ni Eichmann ang lengguwaheng kanyang kinalakihan at matagal na niyang hindi naririnig sa Argentina, bigla itong huminto at sumagot ng pabulong na kayo ang makipagtulungan sa amin, kundi papatayin namin kayo. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Ito ang misyon ko, ang ubusin kayo. Nang sila ay makarating sa villa na ginawa nilang base of operations, naging maingat ang Israel sa kung ano ang tunay na nangyari sa interrogation na yon. Ngunit isa lang ang malinaw. Ang mga Mossad agents na present sa lugar ay pawang mga Jews na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa karumaldumal na kalokohan ng mga Nazis noong World War II. Kaya kahit na itinanggi pa ni Eichmann ang kanyang totoong identity at ipipilit na siya ay si Ricardo Clement, napag-alaman pa rin ng Mossad ang suspect at napapirma pa sa isang dokumento bilang patunay ng kanyang pagkatao. Sa anumang kaparaanan, walang may alam. Tanging ang Mossad lang at si Eichmann ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa naturang interrogation. Ngunit tila may isang malaking balakid ang tumambad sa Operation Finale. Sa di malinaw na dahilan, dinilay bigla ng Argentina ang pag-alis ng mga Israeli delegates na sakay ng El Al airline na kanilang gagamitin sa pagpuslit kay Eichmann ng 1 hanggang 2 linggo. Sa mga oras na ito, nagtalaga ang grupo ng kanilang routine sa kung sino ang magbabantay kay Eichmann upang hindi ito makatakas habang nakagapo sa isang maliit na kwarto. Nagtalaga rin sila kung sino ang magsisweep ng perimeter ng villa. May 19, 8 days matapos na makidnap si Eichmann, nagbigay na ng go signal ang Argentina upang i-release ang kunwaring Israeli delegates sa kanilang teritoryo. At sa pagsapit ng May 20, nagumpisa na ang huli at pinaka-nakakakaba na parte ng Operation Finale, ang pagpuslit kay Eichmann mula Argentina patungong Israel. Ang getaway vehicle ng Mossad agents ay pinalitan nila ng plaka na pang foreign delegates. Binihisan rin nila si Eichmann ng uniforme na pang piloto upang mabawasan ang susbetsa ng mga makakakita sa kanya. Binigyan rin ng isang highly trained na Mossad agent ng sedatives o pampatulog si Eichmann upang hindi makagawa ng eksena habang sila ay bumabiyahe patungo sa airport ng Buenos Aires. Ang dose na binigay kay Eichmann ay sapat lamang upang mawala ito sa wisyo at hindi makapag-isip ng diretso, ngunit sapat rin upang magkaroon ng lakas na lumakad na may alalay galing sa Mossad agents. Sa kanilang pagdating sa airport, isang picture ni Eichmann ang naka-attach sa isang passport ang ipinakita ng mga Mossad operatives sa mga gwardya ng airport. At dahil na-brief na ang mga gwardya na ang paparting na grupo ay galing sa isang diplomatic mission, walang tanong-tanong ang mga ito at agad na pinalampas ang Mossad agents kasama si Eichmann. Sa puntong ito, naging mapayapa, smooth at walang hassle ang Operation Finale. May 23, 1960, ang Israeli Prime Minister na si David Ben-Gurion ay in-announce na ang kanilang most wanted na si Adolf Eichmann ay nasa kanilang bansa na. Matapos ang public statement na yon, binubuyog agad ang Israel ng kontrobersya sa kung paano nila nakuha si Eichmann. Kinwestiyon din ang legalidad ng kanilang sinekretong operasyon. Agad rin na nagbigay ng statement ang Argentina na nagsasabing hindi raw nirespeto ng Israel ang kasarinlan ng kanilang bansa. Ngunit para sa Israel at mga kaalyado nito, kung sinuportahan at kinalinga daw ng isang bansa ang mga Nazis na kumitil at nagpahirap sa milyon-milyong katao, wala daw itong karapatan na ipagsigawa ng hostisya. April 11, 1961, tinelevise ang trial ni Adolf Eichmann sa Jerusalem District Court para sa kanyang depensa. Katulad lang din ng mga nauna mga Nazis, ang kanilang paliwanag, sumusunod lamang daw siya sa utos ng mas mga nakakataas sa kanya. Ngunit kahit ano paman ang gawin niyang pagtanggi, hindi rin mabilang na impormasyon at ebidensya ang nagtuturo sa kanya na siya ang mastermind sa pagkamatay ng milyon-milyong Hudyo. Kaya sa parehas na taon, si Eichmann ay nasintensyahan ng guilty sa 15 counts ng crimes against humanity, war crimes, crimes against the Jewish people, at pagkabilang sa isang kriminal na organisasyon. Dahil dito, ang hatol kay Eichmann ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti noong June 1, 1962. Ang Operation Finale ay nagpakita na kahit naging biktima ang mga Hudyo sa Israel ng karahasan sa kamay ng mga taong walang awang pumaslang ng kanilang mga kamag-anak at mga ninuno, hindi sila gumanti sa bayolenteng paraan.
Dinaan pa rin nila sa kaayusan, demokrasya at kapayapaan, hustisya ang kanilang matagal nang inaasam. Pagkatapos ng sintensya ni Eichmann, mas pinaigting pa ng Israel ang paghahanap sa ibang mga Nazis na nagtatago sa mga kaalyado nilang bansa. Ang operasyong ito ay naging paksa sa Hollywood movie na Operation Finale na pinalabas noong 2018 na pinagbidahan ni Ben Kingsley bilang si Adolf Eichmann. Naging paksa rin ito ng di mabilang na documentaries at mga YouTube videos. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.